katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios ug may kapuslanan kini alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagamatarong aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon at tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pamaagi magapanudlo sa pulong sa kamaturan. Ug welcome na usab nining usa ka oras nato nga pagtuon karon, and before kita magpadayon, dunay mga reminders ang atong ginabutang niini nga mga pagtulunan. Kini nga pagtulunan gidesign kini alang sa mga magtutuo lamang. O kung ikaw dili pa sigurado ni anang kaluwasan nga imuhang gidawat, o siguro wa gid ka kadungog sa kompleto nga gospel mo nga og ang gospel nga makaluwas sa imuhang kalag, mo nga mo'y nag-cause kanimo nga nag-alanganin ka, no? Mo kini ang kompleto nga gospel. Og medyo taas-taas kini busa maminaw ikaw. Nagingon siya, umuto ikaw kang Ginoong Kristo og ikaw maluwas. Nguna na kataas ang gospel. Murag lisod kay, no? Dugay kay na siya sabton. Mutuo ka lamang kang Ginoong Kristo, maluwas ka na. So unsa may butang imuhang gikinahanglan karon? Kinahanglan ikaw nga mag-decide, no? Tuhan ba nimo kana nga kaluwasan nga gi-provide sa Dios alang kanimo pinagi sa atong Ginoong Kristo nga dito sa cross gibayaran niya ang tanan nimong mga sala personally, no? Yes, nagbayad siya sa tanang sala sa mga tao, pero kung dili ka na siya mahimong personal alang kanimo, walay butang nga wala kay madawat nga benepisyo ni ana, no? Sama ka lamang sa kadaghanan nga igo ra nahibaw nga si Kristo namatay sa cross. So what? Unsa karon? But if you make it personal diha sa imong kinabuhi, that you believe nga katong gibuhat ni Kristo sa cross is enough alang sa imong kaluwasan, enough alang sa pagbayad sa imong sala, enough aron dadun ka sa atong Dios diha sa langit uban niya, mao kana siya ang kaluwasan nga amo kana siya ang pagtuo nga makaluwas sa usa ka tawo, no? Now in fact ang pagtuo dili man mao ang dunay merit sa kaluwasan, apan ang buhat ni Kristo mao'y dunay merit, no? Kaya ang pagtuo sukad pa sa una, wala man kini siya gahom nga atong gamiton nga makaingon ka mao'y nakaluwas sa tao, kundili ang merit na dito sa object sa imong gituuhan. Unsa may object sa atong gituuhan regarding sa kaluwasan? Katong gibuhat ni Kristo dito sa cross. Mao kadto ang imuhang object sa pagtuo, no? The object of faith. Okay, medyo alright. So mo kana siya atong ginatan-aw dinhi. Kung wala pa ka nakabuhat niya nga decision sa imong kinabuhi, then you can decide karon mismo and you can be a part ni ini nga pagtulunan, or else kini nga pagtulunan would only cause you no value, no? Tungod kay kini nga mga espirituhanon nga kamaturan only designed alang sa mga magtuto sa atong Ginoong Kristo. Alang sa mga magtutuo na daan sa atong Ginoong Kristo karon og padayon nga naga-desire sa pulong sa Dios. And I believe naamo ni ini nga pagtulunan karon either recorded or live, tungod kay duna kamoy desire nga makahibalo pagayod sa pulong sa Dios, no? Magtubo kamo diha sa pulong sa Dios, sama sa giingon ni Apostol Pedro nga sama sa mga bag-ong nahimugso nga mga kabataan, magpangita kamo sa pulong, sa sincero nga gatas sa pulong, aron nga mutubo kamo dinha, no? O ikaduha nga requirement para sa mga magtutuo ng daan nga kikinahanglan limpyo ikaw tubangan sa aton Dios 100%, no? 100% limpyo at tubangan sa atong Dios. 1 John 1:9 nagaingon siya dito, kung atong isugid ang atong mga sala, okay? Kung atong isugid ang atong mga sala, ang atong Dios, no, siya masaligan og hustisya ang iyahang ihatag ni ana, no? Nga pagkumpisal sa imong sala aron pasayloon kana nga mga sala nga imong nahibalan, no? Katong mga sala nga imong nasinati nga kahibaw ka sala gayod og imong nakumpisal ngadto sa atong Dios. Ang atong Dios mupasaylo niya nang imong gikumpisal nga sala, ug ang tanang mga sala nga wala nimo na-appeal og confess, appeal na ang mga unrighteousness
Of course, tanang sala is unrighteousness, but there are unrighteousness nga atong ginatan-aw based upon the concept of God's absolute righteousness and man's relative righteousness. Unsa man ang duha ka pulong, no? Dunay absolute righteousness ang atong Dios, ibig sabihin walay mansa o walay hugaw. Ang righteousness sa tao nga binuhatan, there is a relative righteousness alang sa usa ka tawo nga ginabuhat niya diha sa gahom o kakusganon sa unod. Okay? Tanang mga tao niining kalibutan na dunay kapasidad nga mobuhat og maayo. Mutabang sa mga pobre, in fact gani, no? Ang uban relihiyoso pa kayo, magsige og simba, no? Dili ba day na maayo nga mga butang apan atubangan sa atong Dios, dili kana niya madawat tungod kay gitawag kana siya og relative righteousness nga ingon pa niya ni propeta Isaias, no? Nga kini nga mga binuhatan sama lamang sa mga hugaw nga trapo, o kung ato na siyang i-translate sa literal nga translation sa pulong, usa ka trapo nga dinug-an, no? Mao kana siya nga ato ang mga binuhatan, mga trapo nga dinug-an atubangan sa atong Dios, ug mo na siya atong i-offer sa atong Dios instead of the blood of Jesus Christ. Atong i-compare siya or ato siyang i-equivalent ngadto sa atong mga binuhatan, no? So mo na siya ang relative righteousness, which is unrighteousness atubangan sa atong Dios, tungod kay kuwang siya sa standard sa absolute righteousness sa atong Dios, no? So ingon din na kung ato isugid ang atong mga sala, siya masaligan og hustisya aron kana nga sala pasaylo niya og limpyuhan kita sa tanang dili pagkamatarong. Bilin nato na nga mga butang diha kaninyo karon, magampo kita sa hilom, i-check ninyo yung kaugalingon, no? Nobody knows unsa gid ninyong ginabuhat. Walay nakibaw niya na busa, walay bisan usa ka tawo nga pwede mo kumpisal sa imong sala ngadto sa atong Dios. Ikaw mismo, no? And the principle of priesthood, matag usa ka believer is a priest towards God, and represent siya sa iyang kaugalingon ngadto sa atong Dios, ug walay laing makarepresenta niya kundi siya lamang dinha sa iyang priesthood. Magampo kita sa ilom o ato ihatag ato ang kaugalingon sa usa ka pagampo, maybe 10 or 15 seconds, and then ato i-close out ka nga prayer time o mupadayon kita sa ato mga pagtuon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you ining opportunity ang imong ihatag usab amahan kagahapon nga adlaw, wala namo amahan na meet ang or nagamit ang imong gi-provide namo nga usa ka oras tungod sa mga difficulties on our side. And we know, Father, nga faithful ikaw nga mag-provide, and on our side we fail to prepare exactly tungod kay ang nahitabo pod amahan nga ang internet medyo dili siya stable o permanente nagaputol-putol amahan. And I pray, Father, nga karon nga adlaw for the next 1 hour mamahimo kini amahan nga stable, walay disruption sa palibot, hilabi na sa mga sakyanan nga grabe gayud. Mas kusog pa siya amahan sa mga sound, sa mga dagko kay nga mga speaker nga masakyanan. But I pray, Father, nga kini among 1 hour nga pagtuon, ma-focus kami ngadto sa imong mensahe ug dili ngadto sa mga saba sa among palibot, o apil na amahan nga internet connection mahimo kining stable. Ibalik na mo kanimo amahan ang pagpasalamat o gidayeg ka namo once again niini. Alright, so let me see. Pastor Nestor Sehera. Okay, Pastor Nestor Sehera is on with us. Anya nagahuwat siya kang Steve sa Webex. Alright, and I understand. No need to reply. Anyway, padayon kita, no? Ang ato ang before ta mo ato dito, ang akong remind ako adeng akuan is that para sa mga kaila kay Sir Darrell, doon na siya or mag-birthday siya, no? Karong August 25, and we would like to greet him happy birthday para niya na. And we are really glad nga ang ato ang Dios nagbuhat siya og pamaagi, no? Or gialaw niya nga kita og si kining tawhana, no, nga mag-abot o makita nato ang kamatuoran sa atuang Dios, no? So you just don't imagine kung unsa ang atuang Dios maglihok from eternity past, no? Kining tanan gibuhat niya, no? Gibuhat niya
ug gi-allow niya nga mga circumstansya sa atong kinabuhi. No, actually kung may kagibuhat basin mo tuo ka nga ang atong Dios mismo ang nagabuhat niya ng mga typhoon. No, dili siya nagbuhat niya na, he allows it, no? From eternity past nakita na niya nga mga butang, and it will kill many, no? Kung makita na to sa Manila, grabe ang baha dito, no? Wala man kay sila na problema sa bagyo kungod kay sanay naman sila sa mga bagyo, no? Ang dili nila makaya dito ang baha, no? Muna atong ginaingon nga ang atuang Dios ginaalaw niya kini nga mga sirkumstansya, no? Dili aron lamang nga mopatay og tao, kundi aron nga katong mga tao nga dunay positibo siya sa plano sa aton Dios iyang kinabuhi nga magsugod dinha sa kaluwasan, makamata siya og mangita siya sa iyang tinuod nga Dios, no? Wala kini ginaalaw sa aton Dios sa atong kinabuhi aron lamang nga mupatay siya. Of course, no? Aron nga medyo makuhaan ang mga daot nining kalibutan, kinahanglan niya kuhaon pinagi usab ni ana nga mga sirkumstansya, lunop, bagyo, landslide, unsa pa ba, tsunami o linog, guban pa nga mga butang, no? God allows ana nga mga sirkumstansya aron kining mga daot sa kalibutan nga wa gyoy, no? Wa gyoy bisan gamay nga pakialam sa ato ang Dios. Bisan pag i-extend ilang kinabuhi until the next 150 years, wala gyud sila pakialam sa atong Dios. I-extend may ilang kinabuhi kung nga nakatas. They don't care about God. Okay? And God knows that from eternity past, busa ang ato ang Dios bisan bisan tinuod nga nagahulat siya ini nga mga tawhan nga moduol kaniya apan kini nga mga tawo walay bisan gamay, no, nga care about sa atong Dios, and therefore God gave them up, no, to their unsatiable desires wanton pleasures, and ang concept nga atong gitanaw is that until such time that they get into a circumstances sa ilang kinabuhi kung asa man sila moabot didto sila makasugat sa ilang kamatayon, no? Apan kanato nga mga niabot sa punto nga nakamata, no? Nakamata dinha sa circumstances sa kinabuhi. No, lahi-lahi tag mga circumstansya. Doon ay mga tao nga nagaingon kung dato paunta ko. Doon na po nagaingon nga kung pobre paunta ko. No, asa man gyud tadapit mo tindog niini nga mga butang. Okay? Asa man tadapit mo pailawom ini nga mga butang. Akong giistoryan, akong giingon kaninyo mao kini, no? Ayaw pangita ang butang nga wala sa inyo. Unsa ang naa ninyo karon mao kana ang sirkumstansya nga gialaw sa atong Dios imong kinabuhi aron nga kini nga mga plano mahitabo gayod. Kini nga mga plano sa atong Dios nga iyang giandam from eternity past alang kanimo, no? Alang kanako. These are individual plans, by the way. Okay? Can you imagine? These are individual plans nga giset sa atong Dios alang kanimo ug alang kanako. Nga the only way aron masabtan nato kini nga mga plano is to understand the known will of God. Kini nga mga plano diha para kanimo ug para sa ako is the unknown will of God. Walay libro diha sa Bible nga nagahisgot og kinabuhi para kanimo lamang. Okay? Walay book diha nga gi-design nga ang imuhang past, present ug future imuhang makitaan diha sa pulong sa Dios, wa kay makitaan diha. Busa ang tanang nakabutang dinha sa pulong sa Dios is the known will of God. Okay? Especially ang mga nakasulat diha panahon sa church age karon dinhi sa ato Romans chapter 1 hangtod na sa Revelation chapter 3 is designed alang sa general instruction sa tanang mga magtutuo ning panahon sa iglesia. Apan ang the unknown will of God is the plan of God whereby ikaw makakinabuhi niya na in a maximum way kung moabot ikaw sa punto nga may sama sa ato ang Ginoong Kristo dinha sa iyang pagkatao. Okay? Whereby ang imuhang kinabuhi ma-focus siya ngadto sa kinabuhi ni Kristo, no? Ma-focus siya sa mga pamaagi nga diin si Kristo usab nagakinabuhi nining kalibutan na ilawom sa mando sa amahan pinagi sa balahan nga espiritu. Okay? O ang tanang mga kaman sa ato ang Dios o ang tanan niya nga mga desire sa atong kinabuhi may bala nato nga mao kini, no? Tungod kay ang pulong sa Dios naga-confirm kanato pinagi sa balahan nga espiritu ug nahinumduman ako ano niaging adlaw, no? That Dr. Jem teaches nga ingon siya ang atong strength side sa spirituality is the Word of God. Can you imagine? Daghan ang mga nagtawag kan lang ang mga Kristohanon nga naga-focus sila og tinud, no? Naga-focus sila sa balahan nga espiritu apan ang ilang focus sa balahan nga espiritu mao kini.
no? Nga ang balaan nga espiritu mo naghatag kanila og kusog. Ang balaan nga espiritu mo naghatag nila og gahom sa pagkinabuhi sa espirituhanon nga kinabuhi. Now, sa unsang pamagi ang balaan nga espiritu naghatag og kusog ug gahom diha kanimo? Okay? Without the word of God. Walay kusog ang mahatag ang balaan nga espiritu dinha kanimo gawas kun duna kay pulong sa Dios dinha resident sa imong soul. Walay bisan gamay. Okay? Daghang mga Kristiyanon nga sa tumang ambak-ambak og kalipay og pagdayeg sa atong Dios without or less doctrinal instruction, they think nga enough na tong ilang pag-ambak-ambak kalipay sa atong Dios. Okay? But it's all emotional. Ang ilahang kusog o kadasig, igo lamang mo stay. Siguro pinakakusog na ng 3 ka tuig. Ligo na gigay na ang Kristiyanon. In the flesh. Ligo na kaya ihabang ka na gitawag na to doon na siya holding capacity. No? For 3 years to hold on. Praising God. Sa ba, tawag na to ini. Kanabang excited kay siya sa Diyos. 3 years? I don't think so. But kung doon naman, no? Let me know kung kinsa siya. Okay? Because as far as I'm concerned, the moment I get saved, I was so excited with God. So excited. Okay? But it only stays 3 years. Namoy manganlan, that would be me. After 3 years, I tell you, after 3 years, serving God left and right, go there, go here, and preach. And after 3 years, I realize nga ang kinabuhi, no? Dili ang kinabuhi nga Kristohanon, dili day ingonana. And I ask God, Lord, unsa man gyud ang kinabuhi nga Kristohanon? There is no happiness in me anymore. Ang enthusiasm, Lord, wala na. Okay? Asa naman ko ini paadto? This church, as I thought before, atong church nga ako ang giapilan kaniadto, as I thought before, is the only church that teaches truth. Okay? And when I realize nga kini nga mga kamatuoran has now sabay tawag ini, sink into myself, no? Of course, some of it dili na tinuod, no? Especially the doctrine about salvation nga dunay gipili ang atong Dios, no? Unya ang doctrine sa salvation nga diin kung ikaw pinili maluwas ka gayud. Of course, tinuod man kana siya, no? Apan unsang klaseng pagpili sa atong Dios, which is mo man sa atong maistoryahan karon. And the plan of God, no? Especially mo man atong istoryahan karon, the plan of God. And how God allows circumstances of life, no? The unknown will of God sa imong kinabuhi, wherein you just simply say yes. Unsa mang yes? When I said, when my pastor nag-ingon siya, Lan, doon na sa ka-missionary, he said, okay? Doon na sa ka-missionary, Lan, nga gusto daw siya nag-conduct siya og mga seminars, no? And his pastor friend pod already have experience sa ilahang mga teachings, and perhaps kanigay siya nga pastor nga iyang amigo nakaadto na sa iyang training center, no, diri sa Davao City. Unya naka-appeal na pod og 1 week nga study didto, and he said it's good. Okay? And somehow ingon sa akong pastor niya, Lan, unsa man atong dawaton kini nga missionary aron nga mo tudlo sa atoang simbahan. Then I simply said, of course, yes. Okay? Yes. And that's the only time that God said that positive decision, that positive volition nga imong gibuhat, Roland, i-record ka na nako kana dinhi sa Pirom chip side of the computer divine decree from eternity past. Kita na siya sa aton Diyos. Just simply saying yes to your pastor. Okay? Doon ay opportunity of study, and I say yes, and that's it. And by the time I sit down in the morning, niabot kini nga missionary by the name of Sir Darrell Anderson, and I thought he was a pastor before. Okay, I call him pastor na nga time. Okay. And when he came up and speak with a loud voice, I thought kini nga tao is the only person knows the truth. Pero baga kahambugiro nga tao, oy, no? But he's so excited teaching truth.
And the only word nga naga-catch up sa akong mind, the only word that was explained first time, nagsugod siya with the doctrine of divine establishment and for divine institutions, especially freedom. That's the first time that I realized salvation by grace through faith. Nga dili day siya something nga pinili lamang sa Dios ang pwede makatuo niya ng salvation by grace through faith. All people, tanang mga tao gitawag sa atong Dios, apan gamay lang ang mo respond sa atong Dios because they have the freedom to accept or reject God. That freedom of accepting and rejecting God is recorded by God, is decreed by God from eternity past. No? And when every person says yes to Jesus Christ, every person believes Jesus Christ as their personal Savior, God will make it a point siyang kinabuhi. No? That in reality, from eternity past, nakita niya sa Diyos, that in reality, you will believe in the Lord Jesus Christ through the gospel being preached. Because you have the freedom to believe or not to believe the gospel. Okay? Mo ka na siya ang kamaturan regarding ana, and the first time I tell you this, no? Nga kanibang ang pipe nga murabag na nagclog, no? Na nagclog nga hugaw sa usa ka pipe, no? Murabag ni nawala ang iyang kanang clog diha sa iyang pipe, no? Everything goes flowing fast. I mean, wow, I said, freedom radi ay ang wa nako nasabtan. Of course, daghan pa yun later on. But because ang situation is, okay, as a Baptist before, our focus is only to preach the gospel, preach the gospel, preach the gospel. Isn't it? Wala yung unahan na itong naibalan. And later on, okay, later on when we realize, no, when we realize nga doon na mga questions regarding sa mga tao nga imong gipangwalihan, and somebody ask, hey, sir, if you said nga ang mga pinili sa Dios sumutuog yun, unsa man ang tawag sa mga tao nga wala gipang pili? Okay? What do you think about them? Is God is unrighteous enough and injustice enough nga kani nga tao nga gipampili sa atong Dios luwason niya apan ang wala gipili sa atong Dios? Unsa man tawag nato sila? Okay? Kasi tawag nato sa ilaha. Kung kini nga mga tao gipili sa atong Dios nga moadto sa langit, kinsa man yung mga tao nga wa gipili sa atong Dios? Gipili pud sila para moadto sa impierno. Apan dili kana siya kamatuoran, dili kana siya tinuod. Okay? You know what? The only word nga naghatag og katinawan ining tanan. You know kanang grabe imong enthusiasm nga magtudlo ka ining gospel message ngadto sa mga you consider them unbelievers, and when they ask you kung nagpili ang atong Dios alang sa kaluwasan, unsa man ang wala gipampili. I was struck with a question and asking my pastor over and over again with an answer that is not sufficient. Dili siya sufficient. And in fact, ang answer is nagabalik-balik lang, tuyok-tuyok. No? And the only word nga nagahatag ba, no? Nagahatag og lugway, no? Ining tanan is the word freedom, volition, capacity of man to choose whether for God or against God. I mean, the moment nga nadunggan ako na, I said, Lord, you know what? 6 months ago, okay? In fact, it is from nagkita mi ni Sir Darrell at 5 years na ko na himong Kristohanon. And the third year sa ako ang pagka-Kristohanon, I realized nga murag wa na kinabuhi ang ako ang spiritual life. Wa na kinabuhi ang ako ang Christian life. I don't know spiritual life before, but I only think about spiritual life as being serving God. And somehow, for 2 years I hold up. Kaya akong pangunta na, Lord, kung wala ka pud ko ining simbahan na asa man ko adto. For 2 years, okay, naingon ko sa akong Dios, Lord, asa naman gyud ko ini padto? Tanang mga pamaagi, no? In fact, niabot na kay ko sa punto nga gina-remind na lang nako akong kalingon, the moment do you realize, Roland, katong time nga bag-o pa ka naluwas, how excited you are? Aron lang gani magpabilin ka ba kana bang ma-hold na lang nimo imong kaglingon nga di lang gyud ka mohawa simbahan kay kabaw gyud ka nga di pud maayo nga mohawa simbahan kay hadlo ka basin unya og moadto ka sa kadautan, no?
Hold na lang gyud ka until such time nga muhatag nga atong Dios og provision, and God knows that because of this, no? By the time that you said, Lord, muhawa na gyud unta ko ini simbahan, Lord, pero asa man ko moadto? Kinsa may nagatudlo sama sa akong pastor. And God said 6 months after, here is my provision. Would you believe or not to believe? Then I said, I believe, Lord. It gives freedom. Freedom from bondage of legalism. I don't think so. I di na ko may imagine. Huh? That's the first time nga pagkaudto gyud nato. I still remember the time nga ang udto gyud mismo niadto niuli ko sa balay. And I said sa akong asawa, sa akong igsuon, who is very also positive during that time regarding sa kamatuoran sa pulong sa Dios. And I said, I have found a teacher. Tuwa siya dito, and I tell you, no? He teach very well. Dili lang teach very well nga murag tungod kay English ang iyang tinudluan, murag wow, wapo kay English, no? Wa ko nasabtan. No, it's not about that. It's because of the truth nga iyang ginatudlo dito, no? That upset anybody, including me, no? Naka-cause gyud sa kuha og kanabang pagtayog, no? Tayog. No? I don't know. Okay? But anyway, no? That's how God makes everything possible sa imong kinabuhi. No? And makes this everything good para sa imong kinabuhi. Bad, maybe, but it's good for God. And it will become good para sa imo if you realize as time goes by, sa imong pagtubo sa imong spiritual kinabuhi, you will realize as you understand God and how God works about His plan, you will realize, no, that everything really is for good. O kinsa man ang maka-experience ining goodness of God? Ha? Kinsa man? Those who have been transformed. Those nga niadto na sa process of knowing their God through thick and thin sa ilang kinabuhi, allowing God to make it bisan unsa man kalisod sa iyang kinabuhi. He makes God a number one priority sa iyang kinabuhi, and for sometimes he fails. Yes, he fails. He fails to study his Bible during those times, no, until pressure and pressure and pressure and pressure sa iyang kinabuhi, and he will say, God, I give up. I give up. And that's it. So, kung pareha man imo experience ako karon, o kung kining experience ako ra siguro naka-experience ni, din makaingon ko, nag-inusara ko. But I believe you also have your own story for life. And I said, this plan of God has its known will, and the unknown will of God is the story that you have right now. Kanang story nimo. That's the unknown will of God for your life, which you know it because you are in that condition and situation sa imong kinabuhi by the time nga nahimo kang Kristohanon, by the time before ka nahimong Kristohanon, okay, and that nahimo na kang Kristohanon, and until such time right now that you have become positive to the Word of God. Can you imagine ana nga mga butang? Okay. That's why dinhi sa ato mga pagtuluan karon sa Isaiah chapter 46 verse 9 to 10. Now, if you have your own Bible, open ana niyo ang Bible dia. Isaiah 46 9 to 10. Ingon niya dinhi sa verse 9, Isaiah chapter 46, remember the former things long past. Former things long past. For I am God, and there is no other. Okay? I am God the Father, and there is no other God. I am God, and there is no one like me. Declaring the end from the beginning. Declaring the end from the beginning. How would you understand these things? Declaring the end from the beginning. You see? When God sees from eternity past everything, no? There's amuni sa ato illustration ng tanawon. Here is plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, F, G, and for all of eternity when you count, no? Here are the plans. But God chose one of those. And He said, I will adopt this plan. Kaning nga tanan is part of God's omniscience. All of this plan is part of God's omniscience. He could have, no? Right here. No? Kung makita niyo sa atong video. Let me see kung makita mo niyo. Right here. No? He could have chose this and say, He will create man first before angels. He could have chose this and say, I will make universe first before angel.
And he said, here, I will make earth first before universe. Kisa may makapugong niya. He is that omnipotent God that can do everything sa iyang gaong. He could have chose this and say, I will create man without freedom and angels with freedom. He could have chose this saying, angels have no freedom and man has freedom. Or he could have chose that animals are greater than man. And on and on and on and on for all eternity, you can tell everything you want to, but only thing nga tumasabtan is that he only chose one of those plans ngayong giset. One plan, right here. And he said here, ingon niya din ha, declared everything the end from the beginning. Right here. That's it. And kung tanaw ni mo na, no? Right here, no? Kung makita ni mo na siya, ako siyang i-align. Makita ba ninyo ang pen? I-align ako diya sa inyo ang camera. Kung sa inyo makita, murag dots lang, no? Murag dot lang. Apan kung imo na siyang itakilid, here is the plan. And it has time span. Okay? Angelic history. Okay? Universal history. Human history. And for all eternity, it will go on. Okay? Pero unsa ra na siya sa iyang pananawan kaniadto? Right here. Just a mere dot. The end from the beginning. You see that? The end from the beginning. Nakita ninyo akong pen? Pen na siya. No? Pero mura lang siya og dot sa iyang pananawan. And he says, the end from the beginning. Okay? And when he rolls out the plan, iha ka nang gi-move up, and here we go. Here is the plan. Okay? And it has time element niya na. Okay? But before anything else, this plan ngayang gibuhat sa Father, no, is from their omniscience. All three persons of the Godhead knows the plan, but it's God the Father who initiates the plan and chose this plan right here. Okay? And mo ni siyang nagitabo sa atong kinabuhi karon right at this moment. But he said, okay, ingon niya, declaring the end from the beginning and from ancient times things which had not been done, saying, my purpose will be established. Okay? Right here. Okay? My purpose will be established, and I will accomplish my good pleasure. His good pleasure is this. I chose this, and I am happy with it. I am pleased to choose this plan. By God's sovereignty, He chose this plan. Okay? And we will understand more about the doctrine of divine decree, dili lang siguro sa karon, no? Pero tagaan ta mo og initial understanding niya na aron dili pod magkutaw ang libog kayo, no? Tagaan ta mo og sabi tawag niya na kanibang before ka mo adto sa usa ka main dish, tagaan sa ka og side dish, no? And then adto ta sa main dish, the plan of God. Okay? Sa ingon siya dinhi, I will accomplish all my good pleasure. Psalms 33 verse 11, it says, the counsel of God. Okay? That's the counsel of God. That's the mind of God. The counsel of God stands forever. The plans of His heart from generation to generation. He started out with such a plan. That's it. Okay? Proverbs 19:21. Many are the plans in man's heart, but the counsel of God, of the Lord, it will stand. Okay? Right here, in this plan, daghang mga plano ang tao din na sulod niya nga plano. But God's plan declares from the end from the beginning, no? And that counsel, no, that mind of God will happen. Even man has its own plan sa iyang kinabuhi. Okay? Even man. Does it mean nga usbon sa atong Dios ang plano sa tao? Not exactly. No? It's not true. Does it mean nga ang atong Dios mo nagabutang niya nga mga plano sa hunahuna sa tao unya mura ba siya og kanabang robot, no? Nga iyan lang tumanon ang giset nga plano sa Dios sa iyang hunahuna? No. Okay? We have all possibilities of thinking about every moment sa atong kinabuhi, every life situation nga imong masugatan. You have all the possibilities of doing what you want to do. But guess what?
In this plan of God, He only records decision you have made in reality. And God will make it a point. Once you have decided, He will record that ngadto sa iyang divine, sa iyang decree, sa iyang plan, that it will happen. Okay? Whether good decision, whether wrong decision, or right decision. And the result will be God's, either He will approve the decision, that would be good decision on the part of God, okay, for God, or it will be a wrong decision, would be a bad, would cause bad result, as God decreed from eternity past that every right decision will have its good result, and every wrong decision will have its bad result. Okay, that's part of the divine decree. Okay, that's part of God's plan. Many are the plans in a man's heart, but the counsel of the Lord, it will stand, of course, I would say, forever. Proverbs 19 verse 21. Isaiah 14 verse 24. The Lord of hosts has sworn, saying, surely, just as I have intended, so it has happened. Okay? Just as God has intended. He sees it from eternity past that it will happen, and in reality, kinahanglan gyud na siya mahitabo. Okay? O mahitabo gyud siya. And just as I have planned, so it will stand. Okay? That's the perfect plan of God. Okay? No matter how imperfection everything ay mo makitaan from every other place, even in your own life, there is so many imperfections sa imong kinabuhi. But surely I will tell you, no? As God plans it, it will stand. Question: would you like to make your own plan sa imong kinabuhi? Okay? Or would you like to make God's plan to work sa imong kinabuhi? It's your choice. Okay? Make your own plan, suffer the consequence. Okay? Or do the plan of God, and you'll reap up blessing in time and rewards in eternity. Your choice. Okay? And how would you know plano sa Dios? Just by saying, well, I have a very good 30 minutes workout dito sa among simbahan last Sunday. Okay? Praising, jumping, and singing for God. A good, very good workout. How do you think about ingon ana nga mabutang? Okay? Or would you prefer to have a pastor that from the start of the day, of the hour, until the end, he teaches and teaches and teaches, communicating truth diha sa imo? It's your choice. Okay? Imo ka na siya nga pagpili. And I tell you this, no? Not of one thing diha sa plano sa atong Dios, not even a dot diha sa plano sa atong Dios nga dili gayud mahitabo. And it's upon your choice kung ikaw mo pili pabor sa Dios or batok sa Dios, your choice, and you will really receive the recompense or the rewards of your own choice. Okay? Even gani ang pagpili sa usa ka tawo, whether moadto siya og langit ug moadto impierno, is not God's decision para sa imong kinabuhi. It's ang kana nga tawo mismo ang nag-decide. I don't want to believe God. I don't want to believe sa gospel sa atong Dios. No way. No? And because of that decision, God said, I love you so much, so and so. Juan de la Cruz, kung sa may ang pangalan, I love you so much that I will give you the right to decide for your own self. You want to go to heaven, you want to go to hell, your choice. And he said, I don't believe salvation by grace through faith. That's your choice. Asa magamuad to when you die? You go to hell. And God said, I love you so much that I will send you to hell. Murabag, asa may gugma diya kung ilabay ka sa Dios sa impierno? No? Pwede nimo masabtan siguro ng mga butang, no? Gawas kung wa ka kasabot sa very, very fundamental principle of life, freedom. You have the freedom of choice. Okay? Ingunana lang ka straight ang gihatag sa atong Dios sa imo. I gave you freedom. I love you so much that I gave you freedom, that if you believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. If not, then you will die for all eternity. Layo nako. No? Mo na siyang ginaistorya sa atong Dios diha. Just as I have planned, so it will happen. Okay.
The grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Isaiah chapter 40 verse 8. Isaiah 46 verse 11. Calling a bird of prey from the east, the man of my purpose from a far country. Truly I have spoken. Truly I will bring it to pass. If God said it, it will happen. I have planned it. Surely I will do it. Okay? It's part of this plan. Right here. Okay? Inguna lang di kadako ang plano sa aton Dios. Pagkagamay man kay tanaw ni ana. Okay? But if you will ibutang nimo na siya into sideways, it's way long. Hey. I cannot even imagine what's eternity future after what has been written diya sa iyang pulong. No? But I can guarantee that it's very excited. I am very excited. It's very exciting point of time. No, when you don't know what would happen in the next days to come, but you will know as God plans it. It's very exciting. Isaiah 46 verse 11, calling, nahumanatan niya na. And Acts chapter 2 verse 23, it says, this man, Jesus Christ, delivered up by predetermined plan of God. Predetermined plan of God. God saw it from eternity past. God decrees to create. And when He decreed creation, He also decreed freedom of choice. No? Nag-decree siya. Iyang gibutang siyang plano that I will create. This is the plan. He said, I will create. And He said, kung ato na siyang ibutang sideways, remember? Iuna niya atong gibuhat ana. Pakitaon ta mo sa camera. Unsa gani atong gibuhat? Ang plano sa atong Dios is just like a dot. You see that? Murag iuna na lang siya. Okay? Mura lang siya dot. Okay? Pero kung imo siyang ibutang sideways, it goes something like this. Okay? This is eternity past and eternity future. Of course, God is here already. Okay? And in that plan, He said, I will decree to create. And He decreed creation of man. Okay? I know, He started with angels. And next, universe. Okay? And next, man. Okay? But our focus is the creation of man. No? Mo ni sa atong focus. And when He created man, He decreed creation of man. He also decreed that this man will have volition, positive and negative. No? With freedom of choice. And He also decreed tungod niini, as a result, there will be fall. Nasipyat ba atong Dios? Nganong nagbuhat siya og tao, gitagaan niya kagawasan? The answer is no. Daghang mga tao nagaingon nga atong Dios sipyat jud guys ba? Ngano man nga iyang gialaw si Adam and Eve nga gibutangan pagid niya og kahoy dinha sa garden aron lamang nga ma-fall ang tao. Even to the point nga moingon na gani ang ubang tao nga giduduaan namang sila sa Dios ini. Okay? Murabag siya lang nagabuhat ining mga butanga unya murabag duwa-duaan lang ta niya well mo ni akong gusto sa imuha no teka lang dili na mao imong giba nako nganong imo man ang gibuhat okay kay imo nang gibuhat mo ni akong buhaton sa imuha yun na ba aton Dios no right here this is the plan of God everything is seen from the end from the beginning right here okay. Walay butang niya na is imperfect sa plano sa aton Dios. Maybe sa imong kinabuhi imperfect imong kinabuhi, but in the eyes of God, He sees it perfectly, and every moment sa imong kinabuhi is seen by God from eternity past. And He already have provided the answers of all of the problems that you have. The problem is, have you asked God to solve that problem sa imong kinabuhi, or are you solving your own problem? Okay? Kisa man gyud. Let's go back. No? He decreed creation of man and He decreed fall. Okay? And when He decreed fall, mo ni siya, man, dunay freedom, volition, positive, negative pole. As a result, there will be a fall. And with that fall, He also decreed, what? Redemption. O ingon diha sa Acts chapter 2 verse 23, it says, balik kita sa atong mga lessons, ingon niya this man delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God. Okay? The foreknowledge of God is part of God's omniscience. Here is God's omniscience. Mo ni siya ang tanan. And God's omniscience, nakita ba ninyo na sa atong video diya? Tanaw na ko ha.
Now, di niya makita. Dili ta dapit. Okay? This is the omniscience of God. Ingon na kadako ang mind sa atong Dios. No. Just an example. No? Just an illustration para sa inyo. If ako isuwat dinhi ang omniscience sa atong Dios, ang mind sa atong Dios, ang iyang capacity to think, I cannot have even this whiteboard para makasuwat niya na. No? So, ayon lang gud taan ang inyong mga kasipat gud usahay. No? But anyway, let's go back. This is the mind of God. This is the omniscience of God. And in God's foreknowledge, this is God's foreknowledge. Everything in God's foreknowledge is only true. Reality. Of course, it's all truth. It's only reality. Everything in that part of the foreknowledge of God is talking about reality. Everything else are potentials. Okay? Everything else might happen. But in God's plan, right here is every reality is recorded in that plan. Okay? Recorded in that plan. And when God pressed the play button, tang, it plays off. Started with angels, and then universe, and then man. Okay? And for how many years before man came in sa story, I don't know. No? It's maybe billions of years, I don't know. Okay? But the point being is that everything that happens today, from the everything na nagahitabo gikan right this second, 8:48. How many seconds gikan karon? Let me see. 8:48, 52 seconds right now is all reality. Okay? And everything else happens right now, 8:49. Any seconds from then on are all potentials in our seeing, but in God's eyes, all reality. Okay? Tanang butang. Even to the falling of your own hair. Okay? Bisan gani ang pagkahulog sa imong kauglingong buhok, akong buhok medyo hulog naman po ni gamay. Okay, ako'y bisita din sa gilid, katawag din taon sa akong buhok hulog na ni sa gamay, pero kaniadto, no? Kung nakita pa ninyo akong buhok kaniadto, pitig yung bagay ni, no? And by the time nga nahulog na siya isa-isa, 5-5, 20-20, I don't know. God knows kung kinsa ato mga buhok ang una niabot sa salog. Okay? Even the slightest details of life, mga igsoon na mahigala. Slightest details of life. Then don't say to God, Lord, imo naman kong gipabayaan, Lord. I tell you this. Wa pa ka gipanganak ining kalibutan na God knows your life already. God knows your life. Unsa man gyud imong gihilakan karon, unsa man gyud ang imong gikalibgan karon sa imong kinabuhi, ask God. He might answer you. Of course, dili na siya mutubag sa imo in terms of Roland, muni mo ang buhaton. No, it's not about that, no. But you just know the very still small voice nga diha sa sulod, and it comes out with the word of God. From the word of God, diha siya naghatag og guidance sa imong kinabuhi. And it will start first salvation. Diha gid na siya magsugod tanan. Relationship first before anything else. Okay? Relationship first. Kinahanglan sa magsugod imong relasyon ngadto sa aton Dios by faith alone in Christ alone. If you believe Jesus Christ as your personal Savior, and I believe you have believe already, tungod kinakadiri ka na nagkapaminaw, but if you are listening right now and have not believed Jesus Christ yet sa imong kinabuhi, I tell you this, the first thing you can do for your life to get into the plan of God is believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. That's it. After niya na, I tell you, every moment sa imong kinabuhi, okay, will be of God's purpose if you seek His purpose for your life. Okay? And in the life of Jesus Christ, it says, this man, Jesus Christ, Acts chapter 2, verse 23, delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put Jesus Christ to death. Acts chapter 5, verse 38 to 39. And so in the present case, I say to you, ingon ni Apostle Peter, stay away from these men and no, this is not Apostle Peter, this is if you remember the name, asa naman to ako ang disciple dre, I forgot the name, ang teacher ni Paul, no, mo ni siya, no, ngayon siya, and so in this present case I say to you, stay away from these men, these Christian men, and let them alone. For if this plan
or actions should be of man, ingon niya, kung kini nga mga butang nga ginabuhat ini nga mga Christians is ilaha lang ni, tawhanon ni nga mga plano, it will be overthrown. It will not stay long. Sukad namatay si Jesus Christ ug nagsugod ang church age 50 days after Jesus Christ has been buried, resurrected the third day. 50 days later after niana, no? Nagsugod ang Christianity, and it started that 30 AD until now 2012. 1987 years already. Okay? Christianity stays. Yun niya diri ni this teacher, no? Gamaliel, yeah, I remember the name. Gamaliel, ingon ni Gamaliel, stay away from these men and let them alone, for if this plan or action should be of men, kung iyan ni sa tawhanon nga pamagi, it will be overthrown, it will be destroyed. But if it is of God, he said, you will not be able to overthrow them, or else you may be even found fighting against God. Okay? And this teacher, I don't know if he's saved, no? Is the teacher of Apostle Paul, who is a person who have grown enough and has this clear mind regarding the plan of God. Okay? If you will fight against the will of God, you will be overthrown. Okay? But the plan of God, dili ginanimo mapa-overthrow. Okay? And many people right now, kaning mga concept regarding kalikasan movement, that they think kung magtanom sila daghang mga kahoy, ang kalibutan ma-save, nga dili madaot ang kalibutan. I will tell you this, I'm not saying nga gubo na to itong kalibutan. Don't misinterpret ang istorya, no? Unsa man ang klase nga pamaagi aron ma-preserve ninyo inyong kalibutan, no? By the time rapture came, 7 years after tribulation, 1,000 years after Jesus Christ will reign, kani nga kalibutan will be put to dust, and God will create a new heaven and new earth. Okay? So unsa man imong pamagi aron i-protect nimo ang Mother Earth. Okay? And again, di na siguro mo mahibulong ni ana, no? Kung doon na tayo nga sound every moment nga nagatawon kita. Because that's how irresponsible people are irresponsible, doing everything silang kinabuhi. But that's it, no? You cannot save the earth. It will be gone later on. Huwat na lang ta, no? Right now, whatever happening adto sa US, no, is going harder and harder and harder for them. Okay? Kung doon na mo yung mga igsoon dito sa US, tell them, hey, save your money. Pag-prepare mo to get back diri sa Pilipinas, because your life di na, okay, would be not better and better. It's getting worse and worse and worse. Okay? Tell them. Okay? And if that United States will go down, nga mora ang only country sa tibuok kalibutan nga nagaprotect sa atong freedom of choice. Okay? Even gani atong government karon is doing exactly what socialism can do sa ihang mga tao. Okay? Socialism. Okay? Kita nga naga kinabuhi, nagabayad og tax, kuhaon nila ang atong taxes to give it to the poor who are not paying taxes. Okay? Tinood na siya. Kalain po nimo, di ka manggiluyon, di ka maluoy po daan ang mga pobre. No? Alangan good big, ipanganak ko na sila ng mga pobre daan. Okay? Hello? Kinsa man dayang mag-rape sa resulta sa mga binuhatan sa mga parents, ang mga anak. O ang mga anak sila with the same condition, with the same decision making sila mga kinabuhi, away from God, away from truth, unsay result? Suffering. And now, tungod sa atong pagkabutan, wow, loy mo pud kay sila, no? Sila kwarta, daghan sila kwarta. Do you think your money will save them? Okay? For peace. Unsa pa? Okay? Low-cost housing project, free housing project, and everything else. Tanawa na karon ng dinhi sa Lupon, dunay housing project din na sa place. Ha? Yeah, dunay housing project dia. Yellow houses with blue kan. Okay? Tanawa na ang mga balay dia, pila ra ka buok balay dia sa out of 100 ka mga balay, pila ka buok gipuyan? Ha?
Pila ka buok ang gipuyan? Tungod kay low-cost housing project, 10 by 10 meters. Kinsa may makapuyo niya na kung imong gipapuyo din ha, dunay anak na pulo ka buok. Foolishness. Kung sa'y buhaton nila ng balaya, ibaligyan na nila. Okay? See? Let them alone kung gusto nila magpabilin silang kapobrehon. Okay? Pero kung nakita nila nga doon na sila kapobrehon, they have to get out and decide from now on. Mag-decide sila, hey, Lord, I will be for you. Okay? Di ako sa imo, Lord. And if kani nga kinabuhi sa akong kinabuhi karon, I will suffer poverty hantod mamatay ko, Father. Okay? I will be very glad for your glory. Para sa imong kahimayaan, Lord, I will stay in this condition. But if you realize, Father, nga doon na pa kayo daghang mabuhat sa akong kinabuhi, and to get out from this poverty is one of them, aron ang ubang mga tao pod nga naa ako diha kaniadto, telling them, hey, you can get out from poverty kung asa ka. Well, naman ko silingan. Bye-bye, tanawa. Diba? Okay? Bye-bye, diri sa lupon mismo. Okay? Let them get out. Ibalhin na sila o asa sila nga lugar because there is a good place where they don't want to go. Okay? Si Bolida, no? Dili sila gusto mangawa diya. Ay, makulada ba na diya? Hawa mo diya. Dili, be. Makigpatay pa. Okay? They just don't get out. They just don't want to. Okay? Unya og imo na silang pugso og pawa diya, magkamatay pa mo diya. You see? And God simply say, I love them so much that they will be suffering poverty until their death. See? Kung yun na di ang gugma sa aton Dios, you will not understand the love of God kung di ka kasabot kung paano siya paano siya naga-set up sa iyang mga plano. Okay? Ephesians chapter 1 verse 9 to 11, and then ugma padayon na to ni Ephesians chapter 1 verse 9 to 11. He made known to us the mystery of his will. The mystery, you don't know it, but now you know it. No? According to his kind intention which he purposed in him. Diha siyang kaugalingon. With a view to an administration suitable to the fullness of time, that is, the summing up of all things in Christ, things in heaven and things upon the earth, in him also we have obtained inheritance, having been predestined according to the purpose, who works all things after the counsel of his own will. Asa man dapit ang imuha diyang ingon sa Dios nga, Lord, buhatan ni sa akong kinabuhi. Asa dapit? The counsel of his own will. The only thing you can do is to get into the plan of God, or you're out of God's plan. Your choice. Ngano nagaampo kita before we close? Ngano nagaampo kita sa aton Dios? Aron ba ang Dios buhaton niya ang imuhang plano? Ngayon ka, Lord, muna sa akong plano, Lord, nagaampo ko kung imo ning buhaton, or is it on the other side? Lord, whatever is your plan, do it in my life. Asa man sa duha? Okay? Ikaw ba ang nagaset sa plano, o niya i-bless ka sa Dios, or ang Dios ang nagabuhat sa plano, o ikaw ang mukuha niya ang plano sa imong kinabuhi? Asa man kadapit? Okay? We're out of time. Daghang salamat kayo sa iyong pagpaminaw mga igsoon, mahigala. And let me see. We have one view right now. I don't know kung asa ni dapit. And maybe taga Davao ni, or maybe naani siya sa Tibanban nga area. I don't know. No? God knows who you are, my friend, my brother, sister. Ugma nga adlaw, padayono na to ni siya. No? We're just getting closer and closer of our understanding ini nga mabutang regarding the plan of God. No? Can you really understand the whole plan of God? The answer is yes. The question is, ganahan ba ka maminaw ni ini nga mga butang? No? Let us pray. Father, thank you for this opportunity once again, and we give you all the glory and honor. You have all the credit, Father, ini nga mga butang. And we know, Father, that everything that you have planned sa among kinabuhi is designed only for our own good. As a result, it will give you all the glory and the credit and the honor. Bisan pa man naman, gibalik na mo kanimo ang pagpasalamat, and bless the day and guide us as we go through ini nga adlaw. And may it be, Father, nga imong plano sa among kinabuhi karon nga adlaw matuman kini subay sa imong nakita from eternity past. In Christ's name, amen. Daghang salamat mga kaigsunan. Stop na ko ang recording.